Makakausap po muna natin ang tagapagsalita ng Filipino Army, si Colonel Louie De Maala. Kaugnay pa rin po ito dito sa ngayon pong araw, Disyembre 26, ay ang anibersaryo ho ng pagkakatatag ng Communist Party of the Philippines. And usually, kapag ganito hong mga celebration, meron pong nangyayaring mga pag-atake sa mga nakalipas hong mga taon o mga dekada. Makakausap po natin ang tagapagsalita ng Filipino Army, si Colonel Louie De Maala. Magandang araw ho, Colonel, at welcome sa Bombo Radio Philippines, si Bombo Jai at Bombo Genesis po ito. Yes, good morning Genesis and Jai. Magandang umaga din sa ating mga kababayan at Merry Christmas sa ating lahat. Merry Christmas po sa inyo. Thank you for joining us sa Bombo Radio Philippines. Welcome sa Bombo Network News, Colonel. Kamusta ho yung monitoring ho ninyo? I understand na sabi ho ninyo before ating interview, parang wala na hong ginagawang monitoring dahil nabubuwag na nga po ang CPP, NP, NDF. Pero so far, kamusta ho yung pagsubaybay ho natin sa kanilang galaw, Colonel? Ang ating mga kasundaluhan, tuloy-tuloy pa rin yung ating pursuit operations doon sa nakaraang encounter sa Camarines Sur. Yung kalahatan naman ay continuous yung ating security operations. Wala tayong let up sa focus military operations dahil gusto natin itong mga remaining members ng New People's Army ay ma-neutralize natin as soon as possible, and yung mga natitira pa ay mag-surrender sa atin. Sa past days, wala naman yatang nangyaring pag-atake, Colonel, pero ngayon pong araw at sa mga susunod pang mga araw, wala tayong na-monitor na banta mula po sa komunistang grupo, sir? Yes, wala tayong na-monitor na mga attacks galing sa kanila, but still, we remain vigilant pa rin yung ating mga forces dahil gusto natin na maprotektahan yung ating mga kababayan sa mga karahasan na ginagawa nila dahil hindi rin tayo po pwedeng maging kampante sa mga araw na ito. Kaunting context lamang sa mga listeners, mga viewers natin, kasi sa mga nakalipas na taon or even decades ago, nagkakaroon ng mga pag-atake tuwing December 26 or minsan after ng kanilang anibersaryo. So sa ngayon, wala na po yung ganitong mga senaryo, mga ganitong situation, Colonel? Tama yun, no? Tinuturing natin itong remaining members ng New People's Army ay mga bandido na lang, bandits. Wala na silang moral credibility. Yung na-declare natin na zero active guerrilla front sa buong Pilipinas. However, yun nga, nabanggit ko na tuloy-tuloy pa rin yung ating monitoring at security operations. Wala tayong let up. Okay. Ang ating katandem si Bombo Jai with her questions. Bombo Jai. Okay, Colonel, sa ngayon, saan pa bang mga lugar sa ating bansa ang inyong binabantayan dahil sa presensya ng mga NPA remnants? Ang tinututukan na lang natin ngayon ay yung Visayas region, itong Camarines Sur, Samar area. However, tuloy-tuloy pa rin naman yung ating pagmamonitor doon sa the rest ng areas na ating bansa. Particularly doon sa mga dating mga influence barangays nila, which is na-clear na natin na itong mga nakaraang taon. So, tuloy-tuloy pa rin yung ating particularly sa Central Visayas. And may namomonitor ba kayong recruitment, Colonel? Lalo medyo maugong yung issue ng discontent sa usapin nitong flood control corruption investigation. Di ba ito sinasakyan para lamang makapag-recruit? Isa yan sa mga ginagawa nga nilang mga issues, no? Ginagamit nilang issues sa ating mga kabataan, sa mga eskwelahan. Kaya yung mass information campaign ng ating mga field units, not only sa mga schools but also sa local government units, sa mga ordinaryong kababayan natin ay tuloy-tuloy para at least kahit papaano ay mabigyan ng konteksto yung ating mga kababayan para hindi sila nalilinlang at ma-recruit doon sa pagsampa sa armadong grupo. Colonel, nais ko rin maitanong, kumusta naman yung inyong deployment nitong Christmas season? Yung mga security forces natin naka-deploy pa rin, no? Continuous yung mga checkpoints operations. Kastuwang natin dito ang Philippine National Police at naman yung mga security operations natin sa bundok ay tuloy-tuloy pa rin dahil gusto nga natin na maging mapayapa itong Kapaskuhan at itong darating na bagong taon para naman yung ating mga kababayan ay makapag-celebrate kasama ng kanilang mga pamilya ng maayos at matiwasay.
Medyo tahimik nga ngayon no, yung balita. Kaugnay nga dito sa Pasko, wala masyadong ingay. Pero upon your monitoring, wala ba kayong mga na-assess, na monitor, na kaguluhan sa mga areas na medyo liblib, Colonel? Yes, tama. Wala tayo na monitor. However, we still remain vigilant pa rin. No? Patuloy yung ating pagbabantay dahil hindi tayo nagbababa pa rin ng alerto dahil gusto ka natin naging maayos at matahimik itong Kapaskuhan at Bagong Taon. Thank you so much, Colonel. Merry Christmas. Bombo Genesis, anything to add? Okay. Lately, Colonel, may report ang National Capital Region Police Office na may isang uniformed personnel na nagpaputok daw ng baril nung bisperas ng Pasko. Wala pang ulat ngayon, confirmation kung ito ba'y police or ito ba'y sundalo. Pero sa part ho ninyo, kamusta yung monitoring ho natin dun sa mga posibleng nagpapaputok, gumagamit po ng kanilang baril, Colonel? Sa hanay ng hukbong katihan ng Philippine Army, wala pa tayo na monitor. However, continuous pa rin yung ating pag-ugnayan sa different law enforcement agencies para matulungan tayo sa pagbabantay nga nito ng mga kasundaluhan natin na possible na ma-involve dito sa pagpapaputok or indiscriminately firing their weapons. Kasi dahil ito yung mahigpit na bilin ng ating Commanding General, Philippine Army, na talagang yung mga sundalo natin ay dapat sumunod sa batas at hindi dapat mapahamak yung ating mga kababayan dahil lang sa kanilang irresponsibleng mga gawain. Okay. Siguro panghuli na lamang dahil malapit na pong matapos ang taon, kuha po kami ng yung inyo pong target sa Philippine Army na makamit by 2026. Ano pong mga pangunahin po nating aabangan sa Philippine Army by 2026, Colonel? Yes, itong sa ating hukbong katihan dahil nakatutok tayo doon sa admin portion ng ating pagpapalakas ng ating hukbong katihan, gusto nga natin na magkaroon tayo na maayos na natin yung systems and processes within the Philippine Army at yung training ng ating mga kasunduluhan dapat naayon doon sa mga requirements ng security environment natin sa ngayon. So ito yung mga tinututukan natin ngayon na next year ay yung ating modernization program, yung ating pagpapalakas ng hukbong satradahan, pagpapalakas at pagpapaunlad ng ating mga individual skills ng ating mga sundalo ay maayos at para makapagsuporta tayo ng mas mabuti doon sa mga combatant commanders, no? Yung mga area commands na tinatawag natin para yung binibigay natin forces, kagamitan ay maayos para makamit nila yung kanilang mga misyon na ginagampanan. Ang focus pa rin po natin ay territorial defense instead na yung dati na internal operations. Yes, we are now transitioning to external and territorial defense operations. However, hindi pa rin naman natin pinababayaan din yung internal security operations. Kaya tuloy-tuloy, dalawa yung binabantayan natin, dalawa sabay natin pinapalakas, no, yung ating external defense. May mga areas tayo, may mga units tayo na kumbaga 100% na nakatutok sa external defense operations, yung kanilang mga training, yung kanilang mga deployments ay nasa territorial defense operations na, while may mga units pa rin tayo na nakatutok pa rin sa internal security operations. Okay. Sige, Colonel, maraming salamat. Anything more to add, Abang Bujay, before natin matapos siguro ang ating interview? Colonel, ano pa ba yung inyong mga gamit na nais na mai-release for this year 2026? Meron tayong mga proposals sa ating modernization program. However, as to the details, I cannot give yung full details. I defer to the Department of National Defense dahil sila yung task doon sa mga ating modernization. However, may mga equipment tayo, for example, na dapat na nakatutok sa cyber defense, sa ating territorial defense, yung ating missile systems, yung ating force protections, no, para sa ating mga kasundaluhan. So ito yung mga inaabangan din nating mga programa. Thank you so much, Colonel. Thank you so much for joining us, Colonel Louie de Maala. Maraming salamat. Ingat po kayo. Merry Christmas. Happy New Year po sa inyo, Colonel. Yes, maraming salamat, Genesis and Jai, at Merry Christmas sa ating lahat.
Merry Christmas sa inyo. Si Colonel Louie de Maala, mga kabombo, ang nagsisilbing tagapagsalita ng Philippine Army. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.